Masayang lumabas ng company building ang mag-asawang Draco at Katlea, habang magkahawak kamay, nang biglang inabot ng bata ang isang bouquet ng white roses sa kamay ni Katlea. Nakakunot noon na tinanong niya ang bata. Bata, kanino galing ta? Tumangala ang bata sa kanya. Hindi ko po kilala ang gwapong mama eh. Sabi po niya tingnan mo na lang daw yung card, at agad na itong tumakbo papalayo sa kanila. Mabilis niyang tiningnan ang card na nakasabit sa bouquet, at binasa ang nakalagay doon. A flowers cannot blossom without sunshine, and I cannot live without your love. From Raven Colster. Umangat siya ng ulo para lang makita ang kanyang asawa, na kanina pa nagdidilim ang paningin sa galit. Hinablot nito ang panpaan ng bulaklak sa kamay niya, pinaghahampas sa sahig at saka inapak-apakan. Nagwawala ito, at pinagsusuntok-suntok ang malaking haligi ng parking lot. Raven Colster, sigaw nito habang nanlilisik, at namumula ang kanyang mga mata sa galit. Pati mga tauhan nito, ay takot na lapitan siya dahil lumalabas na naman ang ibang aura nito. Natakot si Katlea sa sarili, nang makita niya ang biglaang pagpalat-anyo ng mukha nito, na animoy maninakit ng tao. Babe. Nauutol niyang tawag dito, ngunit parang wala itong naririnig. Tuloy pa rin ito sa pagwawala, at nakikita niyang dumudugo na ang kamao nito. Napapaiyak na siya sa takot. Agad niya itong tinakbo, niyakap ng mahigpit at ibinaon ang mukha niya sa dibdib nito. Babe, please, huwag ka namang ganito oh. Ayaw kong nakikita kang ganyan sweetheart, huwag ka nang magalit please. Hindi mo naman kailangan magselos, dahil ikaw lang talaga ang lalaking minahal ko, at pakamamahalin ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Raven, at pinadalhan niya ako ng bulaklak. Babe, maniwala ka please, magtiwala ka naman sa akin please. Pagsusumamo ni Katlea sa asawa. Natauhan kaagad si Draco, nang maramdaman niyang nababasa na ng luha ang parte ng dibdib ng damit niya. Hindi siya nakapagpigil kanina, at parang lalabas ang pagka-monster niya. Galit na galit siya sa hilaw niyang kapatid, dahil sinusubukan talaga nito ang kanyang pasensya. Makikita nila, nagkamali sila ng kinalaban, asal niya sa sarili. Inangat niya ang mukha ng asawa, at masuyong pinahiran ng kanyang kamay ang mga luha nitong kanina pa naglalandes, mula sa kanyang mga mata. I'm sorry sweetheart, natakot ba kita? Halika na pumasok na tayo sa loob ng kotse, pinagtitinginan na tayo ng mga tao ko, malambing niyang bulong dito, habang akay ito papasok ng kotse. Babe sorry na okay, di ko lang kasi mapigilan ang selos ko, paglalambing niya dito, habang haplos-haplos siya sa mukha at labi. Gusto ko ako lang ang gumagawa noon sa'yo, at ako lang ang lalaki sa buhay mo, promise me sweetheart. Babe hindi mo na kailangan sabihin yan, dahil ikaw lang ang una at huling lalaking mamahalin ko, wala nang iba pangako ko yan. Sinilyuhan ni Draco ng isang mainit na halik ang mga labi niya. Ibibigay ko ang buong tiwala ko sa iyo magmula ngayon babe, lagi kong tatandaan ang pangako mong yan. Nag-dinner muna sila sa labas, bago umuwi ng mansion ng mga Del Puego. Pagpasok nila sa loob ng mansion, nakita nilang nag-aabang na ang mga ito sa may sala. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa ni Marie. So ikaw pala ang maswerteng babae na nakabingwit sa kuya ko. Ako nga pala si Marie, your sister-in-law, peke nitong pagpapakilala ng sarili sa kanya. Kahit naramdaman din ito ni Katlea, pero hindi na lang siya nagpa-apekto. Dad, siya si Katlea, ang asawa ko na sinasabi ko sa inyo, pagpapakilala ni Draco sa kanya. Kamusta ka naman iha? Mabuti naman at nahuli mo na rin ang puso ng anak ko. Okay lang ho ako tito. Kayo ho, kamusta na rin ho ang pakiramdam ninyo? Nahihiya niyang sagot. Okay lang ako iha, mahaba pa ang buhay ko. Hali kayo sa loob at nakahanda na ang hapunan, parang na-e-excite nitong sabi. Kumain na kami sa labas dad, gusto na muna naming magpahinga sa kwarto sa bed ni Draco. Ah, ganun ba? O sige anak, pinaayos at pinalinisin ko na sa mga katulong kanina ang dating kwarto mo. Mabuti pang ang magpahinga na muna kayo ngayon, bukas na lang tayo mag-usap. Hindi na si Draco sumagot pa sa ama. Agad niyang ginagap ang kamay ni Katlea, at hinhila ito papasok ng kanyang silid. Siya nga pala babe, may ibibigay ako sa'yo. Agad niyang inabot sa asawa ang isang katamtamang box.
Biglang nagliwanag ang kanyang mukha, nang makita ang surprise gift nito sa kanya, tinanggap lang niya ito, at nilagay muna sa tabi ng kama. Mamaya ko na ito buksan babe, ang importante magamot muna natin yang mga sugat mo sa kamay, agad siyang naghanap ng gamot sa medicine box sa loob ng silid. Don't worry babe, malayo ito sa kamatayan, lumapit ito sa kanya at yamakap sa kanyang likod, habang binabaon ang mukha nito sa leeg niya, at inamoy doon. I love you sweetheart. Akin ka lang at walang pwedeng umagaw sa iyo mula sa akin, mangbobogbog ako ng tao, malambing bagamat madiin ang pagkakabulong nito sa kanyang tainga. Humarap siya mula sa pagkakayakap sa asawa, at isinabot ang kanyang dalawang kamay sa batok nito. Kusa siyang tumingkayad, upang maabot ng mga labi niya, ang mga labi ng kanyang asawa, na kanina pa nagpipigil sa galit. Alam niyang hindi pa rin ito nakapag-move on, sa ginawa ni Raven na pagpapadala ng bulaklak sa kanya. Agad naman itong nadadarang sa paglalambing niya, at bigla siya nitong binuhat papasok ng bathroom. Habang hinahalikan siya ay unti-unti din itong hinubad ang kanyang damit, hanggang sa pareho na silang walang ano sa katawan. Dinala siya nito sa ilalim ng shower, at hinayaang mababasa sila ng maligamgam na tubig na nanggaling doon, habang tuloy pa rin sa paglapat ang kanilang mga labi. Babe I love you malanding asal niya sa asawa. Oh babe Draco. Sweetheart, bakit ba ang hot mo love? Gusto ko sa akin mo lang ginagawa ang ganito kasarap babe, napapabulong siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Yes that's it babe. Always call my name, dahil sayong sayo ako. Sayo ko lang ginagawa ito sweetheart, hingal at malamyos nitong sagot sa kanya, habang kapwa sila nalunod sa init ng kanilang mga katawan, at parang may sariling isip din, dahil kusa nitong ginagawa ang lahat ng mga ano, mula sa bathtub, at sa bawat sulok ng shower room, dahilan para magdulot ng di maipaliwanag na kilati at ligaya na kanilang nararamdaman sa bawat isa. Di nagtagal ay lumabas na silang pareho. Sinuot muna niya ang malaking shirt ni Draco na abot hanggang sa makinis, at mapuputing binti niya. Lunok ang laway ni Draco sa kakatingin sa katawan ng kanyang asawa. Dahil bagay na bagay dito sa suot niyang damit, na halatang mas maluwag sa katawan niya. Ibinaling na lang niya ang tingin sa kanyang cellphone. At baka hindi na naman siya makapagpigil, at muli na naman niyang lambingin ito. Ewan ba niya, at sa tuwing nakikita niya si Cattleya, lalo siyang naging possessive, agresibo, at gusto niyang laging panggigilan ang katawan nito. Kapag nalambing niya kasi ito, nawawala lahat ng mga worries niya, na baka balang araw iwan din siya nito, katulad ng ginawa sa kanila ng kanyang ina. Gusto niyang ibigay dito ang buong tiwala niya, pero may takot pa rin sa kanyang puso. At sa tuwing may nangyari lang sa kanila, napapanatag ang loob niya. Sa paraang ito nararamdaman niyang mahal nila ang isa't isa. Sandra, hindi ka pa rin nagbabago. Paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako sang-ayon sa mga plano mo? Wala kang magagawa Raven, kundi ang sumunod sa mga plano ko. Alam ko ang totoo mong pagkatao. Saglit na natigilan si Raven, bago humarap ulit kay Sandra. Sabihin mo nga sa akin. Bakit mo ba ito ginagawa? Galit na tanong niya kay Sandra. Sinabi ko na sa iyo diba? Akin lang si Draco, at hinding-hindi ako papayag na mapupunta siya sa Cattleya na yan. Gagawin ko ang lahat, para lang maghiwalay sila. Matagal akong naghihintay kay Draco, tapos sa isang iglap lang, ang babaeng yun pa ang pinakasalan niya. Kaya kailangan mo akong tulungan. Sandra, may iba akong plano, at kung hindi ka makapaghintay, gawin mo ang plano mo. Huwag mo akong idamay, iba ako kung magplano Sandra. Hindi ako nagpapadalos-dalos ng desisyon. May gusto ko naman kay Cattleya noon pa diba? Magkasama tayo noon, nung makalaban mo siya sa taekwondo. Alam kong sinadya mo na manalo siya, dahil naawa ka sa kanya. At mula noon, lihim mo na siyang pinasusundan sa mga tauhan mo. Hindi ako sure nga Raven, mula pa noong maliit ka sinanay ka na ni Tito Simon kung paano lumaban. Tapos matatalo lang ng isang babae. Pinsan mo ako, kaya alam ko lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Tumahimik ka Sandra. Sakaling makarating ang talas ng bunganga mo na yan kay Dad, makakatikim ka sa akin. Maghintay ka lang. Sa ngayon, subukan ko munang kuhanin si Cattleya sa santong dasalan. Aba Raven, kailan ka pa kikilos?
Kung magkakaanak na sila. Kaya nga naunahan ka pa ni Draco kasi ang bagal-bagal mong kumilos. Tapos ngayon paghihintayin mo rin ako. Paano kung mabuntis na si Cattleya, di lalo tayong mahihirapan na paghiwalayin sila. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Raven. Basta maghintay ka na lang kasi. Pag nakuha ko na si Cattleya, seong sayo na yang Draco mo. Ang sabihin mo takot ka lang sa kuya mo. Galit na nilingon ni Raven si Sandra. Hindi ako takot sa kanya. Makikita mo, at araw-araw gagawin kong miserable ang buhay ng isang Draco del Fuego. Ha, bahala ka nga sa buhay mo. Wala kang kwentang kausap. Alam ko naman na hindi mo kaya ang pinapagawa ko sa'yo, dahil sobrang mahal mo ang babaeng yan. Si Marina lang ang gagamitin ko, para matupad lahat ng mga plano ko. Good luck na lang sa'yo, sabay alis ni Sandra. Ngayon niya sisimulan ang mga plano niya. Subukan muna niyang daanan sa pagpapahirap si Cattleya. Cattleya, pwede ba tayong mag-usap? Harang ni Marie sa kanya. Pababa na sana si Cattleya sa hagdan, nang biglang hamarang si Marie sa kanyang dinadaanan. Binalingan niya ito ng tingin, na waring nagtataka. Cattleya, ngayong wala dito si Kuya Draco, ito ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong umasta na reyna ka na ng mansion, dahil alam kong pera lang ang habol mo sa kanya. Mahal na mahal ko ang kuya mo Marie, at kahit kailan hindi ko hinanggad ang yaman niya, malumanay niyang sagot sa babae. Cattleya, kung mabibilog mo ang ulo ni kuya, ako hindi. Sa tingin mo hindi ko alam. Bumaba ang tingin ni Marie sa hawak niyang cellphone. Akin na yang hawak mong cellphone. Sabay hablot nito sa kamay ni Cattleya. Akin na yan Marie. Please, baka malate na ako sa trabaho ko. Tingnan mo nga naman, customized iPhone 3G Kings button pa pala ang binili sa'yo ni kuya. Hindi mo ba alam kung magkano ito? Ito ang isa sa pinakamahal na cellphone sa buong mundo, na ang halaga lang naman ay $1.3 million. Ano bang klase ng gayuma ang pinakain mo kay kuya, at nagawa niyang bumili ng customized na iPhone 3G Kings button, para lang sa isang katulad mo? Naiinggit na wika ni Marie. $1.3 million. Gulat niyang tanong. Hindi siya makapaniwalang regaluhan siya ni Draco ng ganito kamahal na cellphone. Kusang binigay ni Draco sa akin yan, at wala akong pakialam kung magkano ang halaga ng binigay niya. Hindi ko naman yan hiningi, kaya akin na yan para maibalik ko sa kanya pag uwi niya. Ako na lang ang bibili para sa sarili ko, kung yan lang naman ang pinagpuputok ng butse mo. Akmang kukunin niya na sana sa kamay ni Marie ang cellphone, ngunit hindi nito binigay sa kanya. Ito, saluhin mo. Sabay hagis ng cellphone sa harapan niya. Hindi inaasahan ni Cattleya na ihagis nito ang cellphone sa kanya, kaya hindi niya ito nasalo, at bumagsak sa sahig. Napaawang ang kanyang mga labi sa pagkasindik. Nang makabawi, ay agad niyang pinulot ito at sinuri yun ng mabuti. Hindi nga siya nagkamali, nagkaroon ng crack ang glass nito, dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkahulog. Mabuti na lang at matibay ang ganitong klaseng cellphone, kaya gumagana pa rin kahit basag na. Tiningnan niya si Marie at ngumisi lang ito sa kanya. Ang hina-hina mo kasi, kaya huwag mong subukan na sabihin kay kuya, na ako ang may gawa niyan, dahil sa kahinaan mo, kaya yan nabasag, huwag ako ang sisihin mo. Pinasadahan pa siya ng tingin nito, mula ulo hanggang paa, bago umalis na parang kontrabida sa pelikula. Hanggat maari ay kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya, sa pinapakita na ugali ni Marie sa kanya. Alam niyang tutol ito sa relasyon nilang dalawa, kaya magtitiis na muna siya sa ngayon. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga, bago nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Siya lang at ang kanyang personal bodyguard na si Ellie ang pupunta ngayon ng opisina, dahil wala si Draco. Maaga pa itong umalis para sa isang business convention event, na gaganapin sa New York. Ayaw pa sana nito na iwanan siya, ngunit di nagtagal at nakumbinsi na rin niyang umattend ang asawa, dahil importante yun para sa kanilang negosyo. Isang linggo siyang mamalagi doon, kaya matagal-tagal ding hindi sila magkikita. Ngayon palang namimiss na niya ang asawa. Kinagabihan, kakalabas lang ni Cattleya sa shower room, nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Nagtaka siya nang makita niyang hindi kilalang numero ang tumawag. Si Draco ang nag-phone book ng lahat ng mga numero sa contacts niya, ibig sabihin ay hindi din ito kilala kung sino ang tumatawag sa kanya.
Bigla siyang natulala, nang marinig ang sinabi ng kabilang linya nang sagutin na niya ito, saan tayo pwedeng magkita? Nauutol niyang sagot dito, sige darating ako. Pagkatapos niyang maibaba ang cellphone, ay matamlay siyang humiga sa kama. Kailangan niyang makausap bukas ng personal ang lalaking tumawag sa kanya. Maraming katanungan ang pumapasok sa kanyang isip, tungkol sa sinabi nito. Bakit nito sinabing siya lang mismo ang nakakaalam, ng totoong nangyari sa kanyang tunay na mga magulang? Pero bakit wala man lang siyang maalala? Sumakit na ang ulo niya sa kakaisip ng kanyang nakaraan, hanggang sa dalawi na siya ng antok, at tuluyan ng nakatulog. Anak, takbo, bilisan mo. Mommy, ayoko po kayong iwan. Mommy halina kayo. Masuyo na hinagka ng isang babae ang noo ng mahigit 3 taon niyang anak. Senaya, anak makinig ka, isuot mo ang kwentes na ito, tanda na isa kang Ferrer. Kailangan mong umalis na ngayon din. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi pwedeng sumama ako, dahil magiging delikado ang buhay mo, kapag nalaman nilang may anak ako. Di nagtagal ay mariring na ang malalakas na putukan, sa loob ng bahay ampunan. Nagtatakbuhan ang lahat ng mga bata at madre, sa takot na baka matamaan sila ng mga putok ng armas. Mahigpit na niyakap ni Ara ang kanyang anak, habang patuloy pa rin na nag-uunahan sa paglandas ang kanyang mga luha. Anak, lagi mong tatandaan mahal na mahal ka ni Mommy at Daddy. Sister Emma kayo na po ang bahala sa anak ko, sakaling may mangyaring masama sa akin, huwag mong kalimutan ang ibinilin ko sayo. Bilisan niyo. Andyan na sila, takbo dali. Mommy, sigaw ng kanyang anak bagamat hindi na niya ito nilingon. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan ang kanyang ama. Dad ipangako ninyo sa akin, kahit anong mangyari, hahanapin niyo si Sanaya. Ara ano ba ang pinagsasabi mo? Nasaan si Dave, at anong nangyari kay Sanaya? Wala na si Dave Dad, tinapos nila si Dave, at alam kong hinahanap na nila ako. Ara, naguguluhan ako sayo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Dad basta pangako mo hanapin mo si Sanaya, ipinasuot ko ang kwintas ko sa kanya. Kaagad na bumagsak si Ara sa sahig nang matamaan siya sa dibdib ng magkasunod na putok ng armas. Sigaw ni Harry pero wala nang sumasagot sa kabilang linya. Kitang-kita ni Sanaya ang mukha ng lalaki na bumaril sa kanyang ina. Mommy, mahinang sambit niya, habang tinatakpan ni Sister Emma ang kanyang bibig. Mabilis silang tumakbo at dumaan sa likod, sa may sikretong lagusan palabas ng bahay ampunan. Si Sister Emma lang ang nakakaalam ng lagusan na yun, dahil ginawa iyon ng malupit niyang manliligaw. Kagimbal ang mga sumunod na pangyayari, walang ni isang natira, dahil lahat ay nahuli ng mga armadong tao, matanda, bata man o madre, ay hindi nakaligtas sa mga kamay nila. Hindi pa sila nakontento sinunog nila ang buong bahay ampunan, bago umalis. Mommy, bigla napabalikwas si Katlea mula sa pagkakatulog. Masama ang napanaginipan niya. Hinimas-himas niya ang kanyang dibdib, at dahan-dahan na bumaba ng kama, upang kumuha ng tubig. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Ngunit parang totoo ang kanyang napanaginipan.